Hello, magandang umaga, magandang gabi sa ating lahat mga people. Shout out sa lahat ng mga nanonood sa ating channel, sa YouTube channel people. Magandang oras at mainit na panahon people. So bago ang lahat, panoorin nyo mula umpisa hanggang matapos ang aking video mga people, dahil ito ay pag-uusapan natin dito ay maraming klase kababalaghan. Iba't ibang mga klase people. Sobrang init. So, magandang oras sa ating lahat people, at panoorin nyo mula umpisa. Huwag nyo sana skip ang aking ads mga peeps. Ang pausapan natin ay tungkol sa mga ritual, gamutan at mga agimat. Halo-halong kwento ito people. Sa umpisa ay tungkol sa mga agimat, mga medalyon. Ang mga medalyon o agimat na ating hawak ay people, ay kailangan natin yan ng dasal, no? Kasi yan para madagdagan ang buhay ng ating mga medalyon. Pero pagdating sa kalikasan people, ito mga karga ko sa katawan kalikasan. Ito ay radya kayo na pulahan na may 3 butas na hindi sinadya, no? Na kalikasan ang may gawa kung bakit nagkaroon ng 3 butas at ginawa nating 3 piko. Ito naman ay libon na kawayan na walang butas, kaya tinatawag na libon na walang butas. Ito ay kalikasan. Ito ay automatic na gagana. Ang ating mga medalyon, ang ating mga agimat, kalikasan man o anumang klaseng meron tayo mga people, hindi natin kailangan subukan. Ang iba kasi sa atin, gusto natin makita natin na talagang actual na mapansin natin o ma-discover. Ang iba kasi pinapabaril ang mga gamit. So sa pagpapabaril na ating mga gamit people, napapansin ko parang hindi na natin nirespeto ang ating mga gamit. Pwera ano lang sa mga taong nagte-testing, no? Kasi ito ay opinion ko mga peeps. Ito ay opinion ko na magkaroon ng kwento tungkol sa pag-testing ng mga gamit, no? Kasi ako, matagal ko na rin gustong mag-testing ng gamit sa pagpaputok ng mga gamit para malaman natin kung tunay o ano ba talaga, no? Hindi sinadya na actual kami nangyari na nabaril. Doon natin nasubukan at nalaman na ang gamit pala natin mga people ay hindi na natin kailangan subukan dahil automatic gagana sila sa tuwing tayo'y nasa kagipitan na, no? Mga disgrasya, halimbawa madisgrasya na, may mangyayaring di maganda, automatic ang ating mga karga sa katawan ay gagana na yan. Sila na agad-agaran ang tutulong sa atin. Kung tayo may madisgrasya sa sasakyan o anumang klase, tayo ay iingatan ng ating mga gamit, no? Yan. Kung halimbawa ang iyong mga medalyon ay hindi mo pa na nagampanan ang tungkulin yan, basta langisan mo lang tuwing Martes at Biyernes. At pwede mong dasalan na lang ng Our Father at Hail Mary ang iyong mga gamit people. Yan na yun ang isa na makakatulong sa ating mga medalyon. Pero sa ganito naman mga people, pwede rin natin itong dasalan ng Our Father, Hail Mary at langisan din natin. Dagdag kapangyarihan, dagdag lakas. So ako mas mainam sa dami kong gamit people sa katawan, dami kong karga. Matatu man sa aking katawan or anumang klase, no? Ang mga tattoo pa lang dito, mas matindi na. Huwag nyo lang tingnan yung braso kong malaki. No, yan. Sa mga San Miguel, yun. Ito, mga ano yan, mga kung ano-ano. Halo na to eh. Assorted ang nandito. Ang mga gamit ko people ay hindi natin kailangan subukan. Kasi minsan ang mga gamit natin nagtatampo pagka sinusubukan silang pabaril. Respetuhin natin sila dahil pagdating ng kagipitan, re-respetuhin tayo ng ating mga gamit. No? Kalikasan, mga ganyan. Taladron. Yung mga taladron na nakalaminate people, kahit yun lamang ang dala mo, matik na tutulungan ka. Marami naman sa atin mga people ang mga walang alam sa karunungang lihim, pero mahilig sa agimat, mahilig sa mga bagay-bagay na kakaiba.
Ako naman noon kasi people, noon pa, hindi pa ako ganito. Ako po ay ah, mahilig sa mga orasyon, no? Mahilig ako mag-discover. Mahilig ako sa mga gamit. Kaya hanggang sa tumagal ng tumagal, ginamit ko na. At marami akong mga gustong malaman, di-discover. Kaya marami na ako ngayong alam, people. Marami na ako mga experience na dapat nating isi-share sa mga taong gusto rin malaman ang mga bagay-bagay. Ngayon, natapos na tayo sa kalikasan at sa mga agimat. Ang kalikasan, pag sinabing kalikasan, yung mga kahoy na yun. Yan. Kahoy na crucifix, kahoy na ganyan, tres pico, yan. Kalikasan yan mga people, kahoy yan. Madaling gumana ang mga yan. Etong ganito, wala nang dasal yan mga people. Automatic round, gagana agad yan sa katawan natin. Itong pampaswerte ko, wala nang dasal yan people, pero pag nagbigay ng swerte yan, matindi naman. No? Yung mga bracelet ko, more on pampaswerte, more on protection yan. No? Automatic, gagana yan. Poprotektahan ka. Pagdating sa disgrasya people, sa kasama mo, bugbog sarado, ikaw matibay at wala ganong gasgas. Yan ang taglay kapangyarihan yan. So ngayon people, tungkol naman sa ritual, marami sa atin na gustong gumanap, maraming gusto sa atin na makaganti. Naintindihan ko kayo dahil ako rin, isa rin ako sa ganyan. So umiinit ang ulo natin pag tayong inaapakan ng tao na alam naman natin wala tayong ginawang mali. Minsan kasi people, tayo ay may mali rin tayo sa kapwa natin, pero hindi natin nalalaman na may mali pala tayong ginawa. No? Basta urong-urong na lang tayo, sulong na lang tayo ng sulong para makagante. So when people, ang kadalasan sa iba ng mga ritualista at mga kapareho ko at mga may alam sa karunungang lihim ay nag-aalaga sila ng bungo ng tao. Nag-aalaga sila ng tuway-tuway ng tao. People, pag oras na inaalagaan mo ganyan, ako, nangungulam man ako, nagagawa man ako ng itiman, pero hindi ako nag-aalaga niyan. Bakit? Dahil ako minsan nakakalimutan ang ating mga dasal, ang ating mga obligasyon. Ang bawat ganyan people, pag may tuway-tuway ka, kailangan pag nakuha mo yan, tuway-tuway ng tao sa sementeryo, alamin mo ang pangalan ng taong kinuhaan mo ng tuway-tuway. Kasi may gampanan ka diyang dasal, dadasalan mo yan, lagi-lagi. Kasi pagka oras na hindi mo dinadasalan yung tuway-tuway ng tao, ikaw ang ganggambalain, no? Pagka nakakuha ka rin ng ulo ng tao, ubungo ng tao sa sementeryo, yan din ay kailangan mo rin yang alamin ang pangalan ng tao. No? Pangalan ng bungo ng taong yun kasi gagampanan mo rin, dadasalan. Huwag kayo, kung kinakailangan, andoon na tayo sa masama na masama. Lahat naman ng tao hindi perfect. Andoon na rin kasamaan, andoon na rin kabutihan, andoon na rin yung timbang-timbang na ating mga ugali people. Walang perfect sa mundong ito people. Huwag mong sabing perfect ka na ikaw na. Prangkahan lang tayo. At naglabas ako dito ng aking tunay na pagkatao. So pagdating sa mga ganyan people, wag na kayong gumawa ng hakbang na ikakasama ng buhay mo. As long na ikaw naman ay kailangan mong magpakabuti ka. Sa akin kasi, nandito na ako nakalinya na ako. Sa bagay na 3-in-1, ritualista, ganitong bagay at anuman. Kaya wala na tayong magawa. Nasa mabuti rin naman ako. So, hindi rin ako nagmamalinis. Tunay lang din, prangkahan lang din. So people, huwag kayong mag-alaga kung hindi nyo kaya ang mga bungo at tuway-tuway ng tao. Dahil hindi po yan maganda sa atin. Baka malay mo, pati pamilya mo madadamay pagka may alaga kayong ganyan. No? Kadalasan ang nag-aalaga niyan, yung may alam na talaga at may experience na talaga. Okay, natapos natin ang kwentuhan natin tungkol dyan. Ang usapan naman natin ay tungkol sa mga herbal, kalikasan, no? Or mutya. Ang mutya people, pagka ikay biniyayaan ng mutya na
ng isang diwata o anuman. Ang mga mutya kasi ang may-ari niyan ay kalikasan, ay ang engkanto, diwata, no? Karagatan, Shokoy, no? Kami nakakuha rin kami ng mga mutya ng dagat ng Alimango, no? Tapos, pagka ikaw nakakuha ng mutya, itago mo lang ito. Minsan, ang bato, ang iniisip natin, bato lang yan, walang buhay. Pero hindi nyo alam na ang isang bato, lalong-lalo na rare, at alam mo, mutya yan, itago mo, itabi mo. Dahil ang mutya ay pinakamabisa sa lahat. Pangkalahatan, proteksyon, pangpaswerte. Ang taglay niyan, people. No? Kaya kung ano pa, ibigay mo ang pag-aalaga sa mga mutya, people. Yan ay magbibigay sa iyo ng proteksyon, swerte. Depende sa mutya na nakuha mo. At sa herbal naman ng kalikasan, ang kalikasan natin, isipin mo, paano nabuhay ang mga kahoy na yan na walang nag-aalaga. Pero ang nag-aalagang tunay, ang kalikasan, ay ang mga engkanto, diwata at ang Diyos. Dalawa nila lang na hindi natin nakikita sa atin, no? Pero sila nakikita nila tayo. Yan ay ang mabisa na herbal na nagpapagaling sa ating mga sakit at sa haplas sa katawan natin. Herbal ang pinakamagandang inumin ng bawat isa sa atin. Kalikasan, no? Yan ang pinakamabisa, people. Kasi kung isipin mo paano nagkaroon ng herbal, paano nagkaroon ng kahoy na wala namang nag-aalaga, di ba? Pinaka questionable sa ating mga tao ang mga bagay-bagay na yun. Kaya mas mainam herbal kasi walang side effect. Okay, people? So, ngayon na share ko sa inyo kahit papaano ang herbal at ang iba-ibang klaseng kalikasan sa tubig sa karagatan. Ang tubig mga people ay pinakamaganda, lalong-lalo na ang ilog dahil yan ay bukal at gawa ng diwata, ng Diyos. At isa pa, kung ang karagatan naman ang matagpuan mo, ay hindi maiinom ng tao kasi maalat at napakalawak ng ating karagatan na isa sa pinakamahiwaga sa lahat. No? Ando na lahat ng atirang isda, mga shell at iba pa. Sumahiwaga ang dagat, people. Respect natin ang karagatan. Ang karagatan ay isa na sa nagbabaklas ng mga negative energy sa ating katawan. Maligo ka lang doon at iyang mga karga mo sa katawan ay mababaklas na. No? Yan ang pinakamabisa sa atin. Ang pagdating naman, pag nagbaklas ka naman ng karga mo sa katawan, sa ilog ka, maglublog ka sa ilog para aagusin ng buong buo at ikaw ay malinis na naman. No? O paano, people? Maraming salamat at mahaba na ang kwentuhan natin. Naway ito'y nakakakuha sa inyo ng iba't ibang klaseng opinion. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.